Muli pong idiniin at inulit ni Senador Judge Ping Lacson, senador o mga senador, huwag maging abogado ni Sara Duterte sa isyu ng impeachment. Yan po ang warning at palaala ng veteranong senador. Sinabi ni Senador Lacson na ang ating obligasyon bilang mga senador judge ay makinig at aralin ang mga testigo, ebidensya ng magkabilang panig mula sa prosecution team at mula sa defense counsel ni Sara Duterte. At kung kinakailangan, bigyan din ng pagkakataon si Sara magpaliwanag tungkol sa article of impeachment. Hindi daw po talaga trabaho ng senador judge na maging abogado o tagapagtanggol ng akusado. Ang judge ay dapat tumingin, hindi dapat makipagdebate, hindi dapat magbigay ng opinion at advance na pahayag tungkol sa issue kasi kailangan o dapat ay mag-trial. Tutulos ang grupo ni Lacson, paulit-ulit na sinasabi, hindi pwede ang dismissal without trial. Pag-anya nangyari ang dating na senador judge ay abogado na nasa sakdal, kaya hindi ito trabaho ng isang senador judge. Kaya ang sinasabi ni Senator Ping Lacson sa kapwa senador, manindigan kayo sa ating obligasyon at trabaho, hindi maging abogado ng Duterte. Aba, antende. Ano pong inyong masasabi yan? Okay? Sa issue naman po nitong usapin tungkol kay Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Ito sa totoo lang po, sa akin pong opinyon, lalong nasira at nawala ang tiwala, hindi lang ng mga piklawan-dilawan, yung iba kay Aquino at Pangilinan. Pati mga Marcos loyalists, Marcos supporters, na nung una ay sinasabing pwedeng magkaroon ng koalisyon ng Liberal Party, piklawan-dilawan at mga Marcos para sa darating na mga eleksyon. Pero kung ganito ang galaw ni Bam Aquino at Kiko Pangilinan, paano mo sila pagkakatiwalaan? Alam ba ninyo na marami rin o meron din mga Marcos supporters, followers na ibinoto itong Aquino at Pangilinan, kaya nga sila ay napakataas na mga rating at napakalaas na wala sila sa rating sa mga survey, pero ang taas ang nakuhang boto kasi naniniwala yung mga Marcos supporters at loyalists, yung iba sa buong mundo, na okay itong piklawan-dilawan sumusuporta sa Marcos administration. Pero itong dalawa, Aquino at Pangilinan, ibang-iba, kakaiba ang galaw after election. Sumama sa supermajority under Escudero na siyang nag-delay, nag-dribble, kaya until now wala pang trial dahil lang sa posisyon. Chairman ng Committee on Agriculture at Chairman ng Committee on Education ang nakuha ng dalawang ito. Yan ang kanilang ginawa. Wala silang pakialam sa sinasabi ng taong bayang, samahan nyo si Risa Hontiveros. Nag-iisa siyang oposisyon na may paninindigan, bakit ayaw nyo samahan? Ikapartido at yan pa yung nag-endorso. Si Leni ang isa sa mga nag-endorso kay Aquino at Pangilinan, kaya yan ay nakatulong at nanalo dahil malakas yung grupo ni Leni. Akbayan Party List, grupo nila malakas yan, kaya nga sila mayroong party list, may senador. Pero kalaan nyo pagkatapos ng eleksyon, nag-iba ang galaw ng Aquino at Pangilinan dahil sa posisyon. Sumama sa supermajority, samantalang dalawa ang pwede nyo samahan. Una, yung oposisyon ni Hontiveros. Pangalawa, yung reforma na itinutulak ni Ligarda, Ping Lacson at Soto at Subire. Yun ang nagsusulong ng pagbabago. Pero hindi niya sinamahan. Mas pinili nitong Aquino at Pangilinan ang grupo ni Escudero. Na grupo yan ng mga DDS. Dahil nandyan yung mga Duterte senador sa kampo ni Escudero. Kapalit niya ng pananatili ni Escudero as Senate President at paghawak ng mga posisyon sa komite at yung sila ay maging pro-Duterte. Sinamahan pa nitong dalawang piklawan-dilawan. Ay, ewan ko. Kaya sino namang matutuwa sa kanila? Ulitin ko. Pati Marcos supporters at loyalists na bumoto kaya nanalo itong mga Aquino at Pangilinan, nabudol nila. Hindi lang yung mga piklawan-dilawan na botante, pati yung mga naniwalang dapat sila magtumulong sa katotohanan, hindi po nangyari.
Masakit ang sinasabi pa ni Pangilinan, Kiko Pangilinan, wala daw siyang pakialam kahit anong sabihin ng mamamayan, pro o anti sa impeachment. Ang mahalaga daw yung kanyang prinsipyo, pro food security or para daw sa pagkain. Eh hindi mo naman trabaho yan. Trabaho ng Executive Department, bigyan ng pagkain ng mga Pilipino. Ang trabaho ng senador, gumawa ng batas. Maging senador, judge sa panahong ito, maging neutral o maging manindigan sa kanilang trabaho, constitutional duty, try and decide, not dismissal. Kaya kahit anong paliwanag mo, Aquino at Pangilinan, basura ang dating sa inyo. Basura ang dating nyo sa mga mamamayang dismayado sa inyong mga pinaggagawa. Okay? Bahala kayo sa buhay nyo. Sunod sa ating mga balita. Until now po mga kaibigan, si Atong Ang, Rachel Barreto na artista, sila pa rin po ang idinidiin ng mga testigo at ang kasalukuyang investigasyon hindi po nawawala laban sa kanila. Dahil sila mo talaga ang sinasabing posibleng merong kinalaman sa mga missing person, missing sa bungero. May balita nga tayo na nagtry daw lumabas ng bansa, hindi ko alam kung nakaalis o paano. Wala pong iba na mga pangalan sa business, show business, at mga identify na sa bungero na suspect o akusado o pinagbibintangan. Wala. Sila lang. Kung bakit hindi natin alam. Ang alam ko lang ganito. Iba ang nagpapatakbo ng sabong sa Central Luzon. Iba ang nagpapatakbo ng sabong sa Visayas. Si Atong Ang pala ang nagpapatakbo ng sabong